October na nung lumipat ako sa isang pampublikong paaralan malapit dito sa amin. Yung school ay nasa Labangon, Cebu. Sa iilang Cebuano, alam nila kung anong school ang tinutukoy ko. Dahil nung lumipat ako, sikat pala ang school na to sa Kababalaghan. Third year na ako noon. Galing ako sa isang katolikong pribadong paaralan. Pero dahil sa problema sa pera, kinailangan kong mag-transfer. Nung unang araw ko, medyo naiilang at nahihiya ako. Kasi bago lang ang lahat sa akin. Yung paaralan kasi na pinanggalingan ko mula elementary hanggang high school, puro lalaki ang aking mga kaklase. Nasa boys high kasi ako. Ipinakilala agad ako ng aking advisor sa mga klase ko. Inaamin ko nung una ayoko talaga sa paaralang ito. Masyado kasing laid back. Almost everything dito ay luma. Ako nga pala si James, transferee. Pakilala ko sa klase habang ramdam ko ang pawis sa palad ko. Habang pumapalakpak sila, may napansin agad ako. Isang estudyante na nakaupo sa pinakalikod sa tabi ng bintana. Mag-isa, hindi nakikinig. Nakatanaw lang siya sa labas. Nakangiti, parang may sariling mundong tinitignan. Pagkatapos kong magpakilala sa lahat, pinaupo ko sa unahan ng advisor namin. Tahimik lang ako buong umaga. Introvert kasi ako. Sanay akong mag-isa. Nag-o-observe lang, pero nagpa-participate kapag may pinapagawa ang mga teacher namin. Pero napapansin ko talaga yung lalaking nasa likod. Ewan ko ba, pero hindi ko maiwasang lingunin siya paminsan-minsan. Hindi talaga siya nakikisabay sa klase. Hindi nagsusulat, hindi tumitingin sa teacher. Nakangiti lang habang nakatanaw sa labas. Parang may tinitingnan o hinihintay. Nung lunch break namin, napansin ko na karamihan sa mga kaklase ko ay umuwi sa kanilang mga bahay para doon mananghalian. Isang bagay na di ginagawa sa dati kong paaralan. Kasi tuwing lunch break nasa classroom man talaga kami at nakakalabas lang kapag uwian na sa hapon. Nung lunch break na yon, ang naiwan lang sa classroom ay ako at ang isa naming kaklaseng babae at yung lalaki sa likuran. Gusto ko sanang maglibot sa school pero mas pinili kong manatili na lang muna sa loob ng classroom. Kasalukuyang nanananghalian yung isa naming kaklaseng babae. Nginitian ko siya pero tinignan lang niya ako at bumalik din siya sa kanyang pagkain. Sa isip ko, baka nahihiya pa siyang kausapin ako kasi bago nga lang ako kaya hinayaan ko na lang muna siya. Tapos, napansin ko siya, yung kaklase namin sa likod. Kasalukuyan din siyang kumakain mag-isa. Dahil gusto ko nga magkaroon ng kaibigan sa first day ko, lumapit ako sa kanya. Uy, kamusta? Ako si James. Ikaw? Tumingin siya sa akin at ngumiti siya. Kaya lang, napansin ko sa malapitan na sobrang putla niya pala. Mark, ngiti niyang sagot. Umupo ako sa katabing upuan. Bakit ka mag-isa dito sa likod? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siyang nakatingin sa akin at sinabing, mas gusto ko lang mag-isa. Sabi niya na nakangiti pa rin. Tumango na lang ako sa sagot. Naiintindihan ko siya. Ganon din kasi ako. Mas komportable sa tahimik. Habang nag-uusap kami ni Mark, napansin kong panay sulyap sa amin yung isa naming kaklaseng babae. Iba ang tingin niya. Hindi ko mawari kung takot ba o may gusto lang siyang sabihin sa akin. Kapag nagkasalubong yung aming tingin, agad naman siyang umiiwas. Ang weird niya, sabi ko. Kaya di ko na lang masyadong pinansin. Pero normal lang siguro yun kasi nga bago lang ako dito. Pagkatapos ng lunch break, bumalik na karamihan sa mga kaklase namin at nagpaalam ako kay Mark na babalik na ako sa aking upuan dahil magsisimula na yung una naming klase sa tanghali. Ngumiti lang siya sa akin ulit at bumalik na doon sa pagtingin sa labas ng bintana. Masaya ako sa araw na to kasi nagkaroon ako ng bagong kaibigan sa bago kong school. Pagkatapos ng last subject namin sa hapon, habang abala yung lahat sa paghahanda sa pag-uwi, hinintay ko ang lahat na makalabas para makasabay ko yung bago kong kaibigang si Mark sa pag-uwi. Tumingin ako sa likod. Wala siya. Naguluhan ako.
Sa isip ko siguro, hindi ko siya napansing lumabas kasama yung iba naming kaklase. Pero naisip ko rin na imposible kasi nasa harap lang ako nakaupo. Kung may dadaan man, mapapansin ko siya. Kaya binaliwala ko na lang. Habang papalabas ako ng classroom, nakita ko nakatingin yung babae naming kaklase sa akin. Ganin pa rin yung tingin niya. Para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Paglabas ko ng school gate, biglang tumapik sa likod ko. Paglingon ko, yung kaklase kong babae pala. James, ikaw si James, di ba? Oo, sagot ko na may halong pagtataka. Ako nga pala si Erica. Bakit ka nakikipag-usap sa sarili mo kanina sa likod? Nagulat talaga ako sa tanong niya. Ha? Hindi ako mag-isa. Kausap ko si Mark. Namumutla siyang napaatras. Mark? Halos pabulong niyang sabi. Oo, si Mark. Yung nakaupo sa likod sa may bintana. Nanginginig ang boses niya nang sumagot siya. Wala na si Mark. Naguluhan ako sa sinabi niya at hindi ako makapagsalita. Classmate namin si Mark. Namatay siya nitong Agosto lang. Na aksidente. Yung lugar na aksidente ay ang lugar kung saan tayo nag-uusap ngayon. At ang lugar na to ay makikita mo sa bintana kung saan siya nakaupo. Pagkatapos ng salaysay ni Erica, napatingin talaga ako sa second floor, sa room, kung saan sabi niya laging nakadungaw si Mark. At yung upuan sa likod, doon siya laging nakaupo. Ramdam ko ang kaba at takot na biglang gumapang sa aking katawan na para bang binuhusan ako ng tubig na may yelo. Hindi eh. Imposible. Kasama ko siya buong lunch break. James, bulong ni Erica. Mag-isa kang nagsasalita kanina. Wala kang kausap. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Erica nung hapong yun, habang naglalakad ako, walang ibang laman ng isip ko kundi si Mark. Multo ba talaga yung nakausap ko kanina? Kinagabihan, hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang ngiti ni Mark. Ang paraan ng pagtingin niya sa labas ng bintana. Kinabukasan, maaga akong pumasok. Tahimik ang classroom. Walang tao. Pero dahan-dahan ako lumapit sa upuan sa tabi ng bintana. Mainit ang sikat ng araw sa labas. At tanaw ko ang kalsada kung saan kami nag-usap kahapon ni Erica. Umupo ako sa upuan ni Mark ulit. At doon ko napansin, may nakaukit sa kahoy ng mesa. Mark, August 14. Nalamig ang bato ko. James. Pamilyar ang boses. Dahan-dahan akong napalingon sa bintana. Nakatayo siya sa labas kung saan kami nag-uusap ni Erica kahapon. Hindi na siya nakangiti. Maputla. May bakas ng dugo sa gilid ng noo niya. At ang leeg niya, baluktot sa maling anggulo. Salamat sa pakikipag-usap, sabi niya. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Ngumiti siya muli, pero iba na. Hindi na yung absent-minded. Hindi na inosente. Malungkot. At least ngayon, hindi na ako mag-isa. Mula noon, hindi na ako umuupo sa unahan. Dito na ako sa likod. Sa tabi ng bintana.